Inutil ang administrasyong ito. Walang choice ang mga manggagawa kundi lumaban. 6 a.m. bukas, Mayo 1, welcome Rotonda. Punuin natin ang kahabaan ng Espanya. Sugurin natin ang Menjola. Iparinig natin ang panawagan ng mga manggagawa sa darating na Mayo 1. Ang sinasabi ng mga manggagawa, pababain ang presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pagtatanggal ng excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo. Ano ang tugon ng Department of Finance? Hindi daw po pwedeng tanggalin ng VAT at excise tax dahil mawawala ng kita ang gobyerno. E di itaas nyo ang sahod ng mga manggagawa. Ano ang sagot ng gobyerno? Wala daw silang nakikita na rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Anong klaseng kahibangan at kabaliwan yan? Inutil ang administrasyong Marcos. 2 taon na lang ang natitira sa kanyang panunungkulan. Pero wala ni kahit isang makabuluhang batas ang naipasa sa mga manggagawa. Una, yung legislated wage increase. Pangalawa, buwagin ang provincial rate. Mismong DOLE ang nagsabi, walang rason para ipasa yung mga mayor na mga panukalang batas para sa mga manggagawa. Sabi nila, pag-aaralan pa raw nila lahat itong mga panukalang ito. Ano bang gusto nyo? End of the world na? Mamatay na lahat ng mga manggagawa? Ang tugon lang ng gobyerno mula nang pumutok ang krisis ay bigyan ng ayuda ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. At ang gusto ng gobyerno, pasalamatan sila sa ibinibigay na kakapiranggot na ayuda na nanggaling din naman sa bulsa ng mga manggagawa. Kabastusan. Ang gusto natin ay mga pangmatagalang reforma sa problema ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya nabuo po itong Laban Manggagawa, ang pinakamalaking delegasyon na lalabas sa Mayo 1 dahil malinaw para sa amin kung sino ang dapat singilin. Ang dapat singilin ay ang gobyernong ito na nagpoprotekta sa mga oligarko at pinatatakbo ng mga oligarko. Kaya ngayon, sa darating na Mayo 1, ang aming paninindigan ay hindi para magmakaawa. Ito ay determinadong pagkilos para puwersahin ang gobyerno na tumindig sa mga manggagawa. Magkaisa ho tayo, hindi batay sa kulay natin sa politika. Wala tayong pakialam kesyo maka Duterte kayo, maka Marcos kayo, Dilawan kayo, Pinklawan kayo. Hindi dapat tayo makisawsaw sa away ng mga nagnanais ng kapangyarihan para sa 2028. Kaya nananawagan kami sa lahat ng mga manggagawa at lahat ng ordinaryong Pilipino. Wala tayong aasahan sa gobyerno. Ang tanging aasahan lang natin ay ang ating nagkakaisang lakas. Tayo ang pinakamarami. Kaya dapat marinig nila at makita nila yung tunay na kapangyarihan ay hawak ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Laban! Manggagawa! Manggagawa! Laban! Laban! Tara na, kamanggagawa.